Anong mga pagkagutom ang nararanasan mo ngayon na gusto mong ihingi ng kabusugan sa Panginoon? Isang masagana at puno ng pag-asang araw ng Lunes, minamahal kong kapanalig. Purihin natin ang Panginoon, ang tinapay ng buhay na pumapawi ng ating mga pagkagutom. Itaas natin sa Kanya ang mga pagkagutom na ating nararanasan sa ngayon, pisikal man, espiritual o emosyonal, at hilinging busugin ang mga ito ng walang hanggang tinapay na nagbibigay buhay. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Napuna ng mga taong nakatayo sa kabilang ibayo ng lawa na walang bangka noon sa lugar na yon kundi isa lang at hindi sumakay si Jesus sa bangkang ito kasama ang kanyang mga alagad. Ngunit ang ilang malaking bangkang galing Tiberias ay dumating malapit sa lugar na kinainan nila ng tinapay sa pagpapasalamat ng Panginoon. Kaya nang mapuna ng mga tao na wala roon si Jesus at ang mga alagad niya, sumakay sila sa mga bangka at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Nang matagpuan nila siya sa kabilang ibayo ng lawa, sinabi nila sa kanya, Guro, kailan ka pumarito? Oo nga. Nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, Talagang sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa nakita ninyo sa mga tanda, kundi dahil sa tinapay na kinain ninyo at kayo ay nangabusog. Magtrabaho kayo, hindi nga para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng anak ng tao sa inyo. Siya nga ang tinatakan ng Diyos Ama. Ano ang matatrabaho namin para maisagawa ang mga pinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinagagawa ng Diyos. Maniwala kayo sa sinugo niya. Noong araw, uso sa amin ang nagdi-deliver ng tinapay. Pot-pot lang ang tunog. Bubuksan na namin ang main door ng bahay namin para bumili ng pang-almusal. Mainit-init pa. Isinasawsaw pa namin sa piniritong malasadong itlog. Sarap, busog ka nga, pero nauubos din eh. Lumilipas. Baka sa makalawa, may amag na. Sa mabuting balita, dumating ang ating Jesus Maestro. Hindi lang para pumutpot at mag-deliver ng tinapay para paramihin ito, kundi para maging tinapay. Anong sabi niya? Gumawa kayo upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Take note. Gumawa ang sinabi niya. Ibig sabihin, may partisipasyon tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Siya na ang tinapay na hindi nasisira. Dulot niya ang walang hanggang buhay. At dahil nasa atin na siya, binibigyan niya tayo ng misyon na maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay. To be bread for others. Tulad ngayon na nasa proseso tayo ng synodality, ibinabalik tayo sa tunay na misyon ng pagiging Kristiyano. Ang makinig, makimanlalakbay sa kasalukuyang dinaranas ng ating kapwa. Lalo na ang mga may sakit, naghihikahos at nangungulila. Ganon din ang maging mamalakaya ng kapwa na bukod sa tapat at nagsasabuhay ng salita ng Diyos, umaakay pa sa kapwa na tigang na ang puso na umasa at manampalataya sa Panginoon at magmahal sa kapwa. Ang mga ito ang mga kawang gawa na hindi lumilipas dahil nalulugod at napapanatag ang kalooban ng nakakatanggap nito. Tayo na't sabay-sabay tayong mag-alay ng ating sarili bilang tinapay na hindi lang busog-lusog ang inaalalayan natin,
inaalaya natin, kundi lusog, hubog. Lumulusog sa walang sawang espiritual na pagkain na ating handog. At nahuhubog pa ang kanilang kalooban. Hindi lang sila ang napupuspos, kundi sa iba rin nila ibinubuhos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Dito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay. Umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.